Bella Vista. May tripping tayong biglaan. Andun na si client. Waiting na lang siya sa amin. Then after nun, diretso tayong COG, Church of God, Dasma. Yan. Bye-bye. 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 Ito yung buyer, no? Hi, sir. Bakar po. Good morning. Ay, good morning na ba? Morning pa. Sayang talaga. Ito, lalagyan pa naman ng CR ko yan. Re-renovate ko. Tapos dito, naka-slab na siya. Nagawa din ng dati. Yes po. Dapat yan, open space lang yan. So, ang basic turnover talaga ng developer in-house. Ay, bare type. Itong tiles na to, pagawa na din. At the same time, ito sir, binutasan na dito. Binutasan na to. Ito po dapat sarado to. Yung dati mayroon nagpabutas yan. Yan po. Yan. Dahil tripping na tayo. So ngayon, nandito na tayo sa Church of God, Dasmariñas. Simba-simba din. Simba-simba tayo. Every Sunday. Bye-bye. Africa. Ha? Parang hindi. Ba't ba't iiwas ka sa akin? What time is it na? 11:40 na. Tayo mag-umpisa, pwede po bang lingunin niyo muna yung mga katabi niyo, kaliwa kanan? Yan. At sabihan natin, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Yan. Amen. Praise God. At before we start, we would love to welcome our first-timer visitors. Mayroon po ba tayong mga first-timer visitors? Pwede po bang makita ang inyong mga kamay? Mga first-timer. Meron po ba? Yun, mayroon po doon. Okay, salamat po kapatid. Welcome. Welcome po sa Church of God. Dasma, welcome po lahat tayo sa Church of God, Dasmariñas. Praise the Lord. Palakpakan po natin once more ang ating Panginoon. At katatapos lamang po ng ating prayer and fasting. Yan. Andito po ba tayo? Sino po bang kasali? Wow. At napakasarap po pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon. At bakit po natin ginagawa ito? Ginagawa natin ito po para
sa pagpasok ng taong ito ay inihahanda po natin yung ating puso, yung ating isipan, no, at inaayos natin sa harapan ng Panginoon. Yun, humihingi po tayo ng gabay, humihingi tayo ng kalakasan, no, humihingi tayo ng direksyon sa Panginoon sa lahat ng gagawin natin, lalo na sa ating iglesia, no, sa ating pamilya, sa buhay po natin, na tayo igagabayan ng ating Panginoon. And prayer and fasting ay hindi para ma-impress ang Diyos. Hindi lang para i-impress natin ang Panginoon, kundi ito'y panahon ng ating realignment. Realignment, inaayos natin ang ating puso, ang ating isip, at ating mga priority sa buhay. Back to God. Yan, pabalik sa Kanya. No? Parang nire-realign natin yung ating buong buhay sa Panginoon sa pagpasok ng taong ito. Bakit? Kasi alam nyo po, we are living, no? Sabi nga, we are living in an anxious generation, no? Ito yung generation po natin at marami po tayong kinakaharap, no? Marami tayong haharapin, maraming laban na ating susuungin sa taong ito, no? And yes, this is an anxious generation and there are a lot of people who are worried about lalo money. Di ba? Marami pong tao ang nagwo-worry about money. There are a lot of people who are worried about their health, yung kanilang kalusugan. Di ba? Yan ang malaking bagay kuminsan, kaya tayo nag-alala. No? Marami pong nag-aalala sa kanilang family, sa kanilang trabaho, sa kanilang jobs, sa kanilang mga anak. No? Maraming tao ang nag-aalala patungkol dyan. We worry about our future. Ano nga ba ang kakaharapin natin sa taong 2026? Ano nga ba ang mangyayari? No? Sa buhay ko, sa taong 2026. At alam nyo po, kung titingnan din po natin, ang ating mga cellphone or our phones notify us of bad news faster than the good news. Mas mabilis tong bad news. Pag tayo nagbukas ng phone, ang daming negative. Pag tayo ay tumitingin sa social media, ang daming negative. Ang daming bad news kaysa good news. At alam naman po natin that negative, yung mga negatibong bagay ay contagious. Madaling makahawa. No? Yan po yung ating kinakaharap. Our minds are full. No? Our hearts are heavy, minsan mabigat, and hindi natin masumpungan ang tunay na kapayapaan. Hindi tayo makasumpong ng tunay na kapahingahan. But here is the powerful truth. Every time you worry, you are worshiping the problem. Sa oras na tayo ay sobrang nag-aalala na, kapatid, sinasamba mo na yung problema. And every time you worship, worry loses its power sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So pag tayo po ay nagwo-worry, wow, nangingibabaw na yung problema, masyado nating wini-worship. Pero pag tayo nagwo-worship sa Panginoon, alam niyo po, yung worry, yung problema, nawawalan mismo siya ng kapangyarihan sa buhay natin. So ang tanong ko sa umagang ito, will you worry or worship? Yan. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? Ano man ang daladala mo ngayon? Ano man ang kabigatan mo ngayon? The question is, are you worried? Or will you worry? Or will you worship? Now, nais ko po kayong dalhin dito sa aklat ng Matthew at ito po ay napaka-familiar verse. No? Actually, ito yung una kong memory verse nung ako po ay na-born again. No? Yung ako yung maharap sa pagsubok, sa problema. So ito po yung nasumpungan ko. Ang sabi diyan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang sabi po diyan, seek first.
Yun pala. Unahin. Kumbaga, gawin nating priority si Lord. Gawin natin siyang number 1 sa buhay natin ngayong taong 2026. At yan po ay ipinapauna na po sa atin. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, ang lahat ng mga bagay na ito, na kung saan nagdadala ng alalahanin sa atin, all these things, lahat ng pinoproblema natin, lahat ng alalahanin, shall be added unto you. Lahat ng pinoproblema mo ay susunod na sa iyo yan. Pag inuna mo, pag number 1 sa buhay mo ang Panginoon. Tayo isandaling yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for the wonderful worship. Panginoon, salamat. Sa araw na ito kami nakakalakad. Kami nakakatayo, kami nakakahinga. At salamat, andito kami ngayon, Panginoon Lord. Nakaka-worship kami sa iyo. Panginoon, maraming salamat, Lord. Ang buhay namin ay mula sa iyo. Ikaw ang may akda ng buhay na ito at sa oras na ito kami patuloy na lumalapit at patuloy na humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakamali, sa aming pagkakasala. At Panginoon, sa oras na ito, Lord God, katagpuin niyo po kami. Gawin niyo kaming karapat-dapat. At sa taong ito, Panginoon Lord, Panginoon, ipakita mo sa amin, Lord God, ang magandang bukas. Patuloy mong ipakita sa amin, Lord, at ipaunawa ang mga bagay na nais mo sa buhay namin. Lord, Panginoon, speak to us through your word. Minister unto us through your word. Naway kausapin niyo po kami, kausapin niyo po ang bawat isang naririto ngayon. Ano man ang kanilang dalahin, ano man ang kanilang kabigatan, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po kami. At Lord, pagpalain niyo po ang iyong mga salita sa araw na ito. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, bilang Kristiyano, bilang born again Christian, pwede po makita ang mga kamay ng mga born again Christian. Yan. Bilang mananampalataya po, hindi po tayo exempted sa bawat problema. Hindi po tayo exempted sa pagsubok sa buhay po natin. No? There will be more pressures in life. Maraming pressure, maraming stress na darating po sa buhay natin. But God taught us how to respond to them. Tayo po ay tinuturuan ng Panginoon paano natin haharapin ang mga challenges na ito sa buhay natin. Paano natin haharapin ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Because worry and worship cannot occupy the same throne in our heart. Hindi pwedeng pagsabayin. Yung ikaw ay nagwo-worry at yung ikaw ay nagwo-worship. One will always replace the other. Siyempre, of course, pag ikaw ay nag-worry, nawawala na yung focus mo kay Lord. But if you worship, nawawala yung problema. Nawawala yung attention natin sa problema. Pinapagaan ni Lord yung ating buhay. Pinapagaan ni Lord yung ating karamdaman. Yung ating pakiramdam. No? So, sa umagang ito, I would like to share with you 3 truths. 3 katotohanan that will help us choose worship over worry. Paano ba natin pipiliin yung worship or sumamba na lang kaysa mag-alala? And number 1 truth, worry shifts your focus from God to the problem. If you worry too much, nawawala na talaga sa attention natin ng Lord. Hindi na tayo nakakapag-worship. Pag sobra na po tayong nagwo-worry. Our mind is like a magnet. If you think of blessings, you attract more blessings in your life. Yung ating isip kasi parang magnet yan eh. Pag iniisip mo parati yung pagpapala ni Lord, yung kabutihan ng Panginoon, mas maraming pagpapala at kabutihan si Lord na darating sa buhay mo. No? It's like a magnet. If you focus on problem, it will attract more problems in your life. Mas maraming darating pang problema sa buhay natin.
Pag nakapokus po tayo sa problems. Now, niremind po tayo, pinaalalahanan tayo ng Panginoon dito sa Matthew chapter 6 verse 25. And it says, "Therefore, I tell you," si Jesus Christ po ang nagsasabi nito, "do not worry about your life. What you will eat or drink or what you will wear, is not life more than food and the body more than clothes?" No? Sinasabi po dito ng Panginoon na ang buhay natin ay hindi tungkol lamang sa ating kakainin araw-araw. Ang buhay natin ay hindi lamang tungkol sa ating isusuot, sa ating ang buhay natin ay hindi lamang tungkol sa ating gastusin o bayarin. No? Our life is all about our relationship with God and living for His purpose. No? Ang buhay po natin is all about our relationship with God. Tandaan po natin, the reason why we are created. You are created. We are created to worship and glorify the Lord. No? Nothing less, nothing more. Yun ang purpose natin. Na dapat doon po tayo nabubuhay. Kaya sabi ng Panginoon, "Therefore, I tell you, do not worry about your life. Look at the birds of the air." Tingnan nyo yung mga ibon. Kumbaga ipinapakita sa atin. Ito yung mga ibon. Hindi ito nagbubungkal, hindi ito nagtatanim, hindi ito nag-aani. Pero ang sabi po diyan, hindi sila pinababayaan at sila'y pinapakain ng ating Amang nasa langit. Hindi ba higit na mas mahalaga ikaw at ako sa harapan ng Panginoon kaysa sa mga ibon? Di ba? Mas mahalaga po ang buhay mo. Mas mahalaga ka po sa Panginoon. So Jesus' point is not laziness. Hindi niya pinupoint dito yung pagiging tamad, but dependence. Yung matuto tayong magtiwala. Kung pinapakain nga ng Diyos ang ibon, gaano pa kaya ikaw na anak niya? Higit na mas mahalaga ka, kapatid, sa Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah 17 verse 7, "Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos." Amen? Mapalad or pagpapalain ang taong nagtitiwala sa Diyos. Kaya sabi po rito in verse 27, "Can any one of you worrying add a single hour to your life?" Okay, andyan na po yung problema. Nasa harap ka ng problema. You are facing the problem. Pag ikaw ba'y sobrang nag-aalala, masusolusyonan mo ba agad yan? Or pag ikaw ba'y sobrang nag-aalala sa buhay mo, makakadagdag ba yan sa buhay mo? What you focus on will control you. Tandaan po natin yon. It will dominate you. Kung ikaw ay nakafocus sa worry, sa problem, it will dominate you. Kung minsan wala ka nang gagawin eh. Minsan may mga kapatiran ganun eh. O ba't hindi ka umatid ng worship? May problem eh. Ganun eh, di ba? Nagmumukmok. May pinagdadaanan eh, kaya wala sa fellowship. Eh kung wala ka, kung may pinagdadaanan ka at may problema, dapat mas andoon ka sa fellowship dahil mas kailangan mong lumakas. Kailangan mo ang presensya ng Panginoon. Kung may problema at may pinagdadaanan ka sa buhay mo, mas lalong andoon ka sa worship service. Dahil kailangan mo ang Panginoon. Naalala niyo po ba si Peter? Nung si Peter po ay tumingin sa ating Panginoon, siya po ay nakalakad sa tubig. But when Peter looked at the wind, when Peter looked at the waves, at the storm, he began to sink. Napakasimple lamang po. Tingnan po natin yan. Pag nawala ang paningin natin sa Diyos, pag nawala ang paningin mo sa Panginoon, at ikaw ay nakatingin doon sa napakalaking problema mo na pinagdadaanan, kapatid, you will begin to sink. Mas lalo kang lulubog. The more you stare at your problem, the more you stare at the storm, the more you sink. Like a magnifying glass. Alam niyo po, pag gumamit po tayo ng magnifying glass, pag yung magnifying glass po, ano bang nilagay mo sa ilalim nun? Lumalaki. Di ba? Pag
yung problema o yung isang bagay nilagay mo sa ilalim ng magnifying glass, ang tingin mo doon sa bagay na yon, mas lumalaki siya lalo. Mas lalo siyang lumalaki. So worry magnifies the problem and minimize God. Worry magnifies the problem and minimize God. But sabi po diyan, worship magnifies God and shrink the problem. Pag nilagay mo naman, pag ikaw naman ay nakafocus sa ating Panginoon, if you worship, your worship will magnify God and your problem will sink. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. So what does it mean to magnify God? Or how do we magnify God? Paano ba natin i-magnify ang God? How do we magnify God? Kapatid, always think big. Parating isipin natin na napakalaki ang Diyos na sinasamba mo. Napakalaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Believe that God is bigger than your problem. Kaya sa tuwing may problema ka, don't tell God how big your problem. But tell your problem, hey problem, my God is bigger than you. Amen? Mas malaki ang Diyos ko kaysa sa mga problema ko. And invite God into the situation. Invite God into the situation. Put your trust in God, not in circumstances. Wag mong pagtuunan masyado yung situation mo. Talk to God more than you talk about your problem. Minsan, pag tayo po'y masyado nagwo-worry, we talk to people about our problems. Di po ba? Naghahanap tayo ng kausap at sinasabi natin napakaraming problema. When you worry, but when you worship, you talk to God about your problem. But when you worship, Lord, andito ako. Panginoon, alisin mo ang kabigatan ko. Di ba? You talk to God about your problem. So wag mong ikwento lang. Idulog mo sa Panginoon. If you can talk about it, if you can talk about your problem, then I'm sure you can pray about it. Amen? So pray about it. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. And glorify God before the answer. Pasalamatan mo na ang Panginoon, wala pa ang kasagutan. Claim it! Lord, thank you! Diba? Andyan pa yung problema, pinapasalamatan mo na. Panginoon, salamat. Tapos na yung problema ko. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, in everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, magpasalamat sa Panginoon. So how do we magnify God? Believe God, invite God, and glorify God. So anong pipiliin po natin? Kaya sa araw na ito, kapatid, sabihin natin, I will not focus on my problem, but I will focus to worship the Lord. Hindi ako magpo-focus sa aking problema. Magpo-focus ako sa pagsamba sa aking Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Yun ang focus ko. Yung pagsamba ko sa aking Panginoon. Why? Because worship realigns your heart with God's peace. As we worship, nare-realign natin yung ating heart. And as we worship, nakakaranas tayo ng peace. Nakakaranas tayo ng kapayapaan sa presensya ng Panginoon. Kaya sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, don't worry about anything, but tell God what you need and thank Him for all He has done. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Hindi sinasabi ni Pablo na wala kang problema.
na hindi darating yung problema. Ang sinasabi niya po, huwag mong hayaan na ang problema ang maghari sa puso at isipan natin. Diba? Darating ang problema, darating ang pagsubok. Pero wag po nating hahayaan. Wag po nating bigyan ng pahintulot na ang problema at pagsubok sa buhay natin ang siyang maghari. Sabihin po natin ano ang kailangan natin sa Panginoon. Hindi dahil hindi niya alam ang pangangailangan mo, kapatid. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung higit na mas mabuti po sa bawat isa sa atin. Pero kailangan pa rin nating sabihin kung ano yung pangangailangan natin. Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil ng Panginoon, dahil gusto ng Panginoon na tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Worship is not denial, it is a declaration. When you worship, you declare that God is in control. Pag tayo po'y nagwo-worship, dinideklara po natin, Panginoon, you are in control of my life, you are in control of everything, you are in control of my finances. Ikaw ang may control, Lord, sa trabaho ko na hindi ako mag-aalala. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon minsan pa. Kaya pag dumarating po tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay at alalahanin, sabihin parati po natin, God is in control. Alam niyo po, nung si Pablo at si Silas po ay nasa kulungan. Of course, sila po'y hinuli, sila po'y tinorture, sila po'y sinaktan, sila'y hinagupit, sila po'y pinusasan. Dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At nung sila po ay nasa kulungan, instead of worrying, they worship the Lord. Day and night. Wala silang ginawa. Dahil tama nga naman, ano nga naman ang magagawa ng pag-aalala? Paano ka ba, ano pang magagawa ng pag-aalala mo pag ganyan ang sitwasyon mo? Pag yan na yung realidad sa buhay mo, ano pang magagawa mo? Andiyan na nga yung problema. Mag-aalala ka pa. So ano pong ginawa ni Pablo, ni Silas, at ni Paul? Ano pong ginawa nila? They worship. Umaga at gabi. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Pati yung mga ibang prisoners ay nakikinig sa kanila. So what happened? Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chain came loose. So nawala. Wow, what a miracle. Dahil sa worship, nangyari yung mga bagay na yon. Yung imposible, nagiging posible. Yung mabigat, gumagaan. Yung mahirap, nagiging madali. Dahil walang imposible sa Panginoon. Kaya kapatid, ano man ang situation mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo, parati mong isipin that God is in control, na walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Because worry drain our strength. Yung worry, nakaka-drain lang ng ating lakas. It empties you. Matutuyuan ka talaga dyan pag nagwo-worry ka. While worship releases God's power, worship will restore your strength. Yung worship magbibigay sa iyo ng pag-asa. Yung worship magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa iyong puso. At yun ang nangyari po kay Paul at kay Silas. So God is faithful, God is good, and God is in control. Lahat pa
Uwian na. Done, church. Tapos na tayo mag-church. Sobrang haba ng traffic. Check natin yung sasakyan kasi nakaharang na sa gitna. Yun o, sa gitna yung sasakyan o. Let's go. Init. Let's go home. No, not yet. Mall. Dadaanan pa tayo. Bibili pa tayo ng ni baby. Pagkain ni baby. Saan tayo? SM. SM. We are going to home. Ulam to. Yeah. Some store. Hey. Ayan. Chicken. The wall is a little gate. Ito, maganda. Small ordinary common. Pocketbook. Ayan ang pocketbook. Wow. Bing! Hey! Hey! Ang bibili mo? Gatas? Saka toothbrush ko. Yan. Yan, bilhin natin, no? Wala pang karne yan. Ano ba yun? Ito na yun.
tamad na. So, binili namin. Ayan, Cute. Kit-kit ng baby na yan. Gusto ko lalaki, ayaw ko mabuntis. Bagong alagain. Bagong alagain po. Yeah. Yun na. Let's go na. Let's go na. Uwi na. Let's uwi na tayo. Maliliit. Welcome. Waki. Waki na. New dog. New dog. Waki Waki. Pogi.